Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na ito magluluto tayo ng burger steak. Ito yung Jollibee-inspired na burger steak. At sasamahan pa natin yan ng mushroom gravy. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa burger patty. At ito naman yung kailangan natin para dun sa ating mushroom gravy. Para sa burger patty, kailangan natin ng ground pork at ng ground beef. Paghahaluin natin itong dalawang ingredients na to. Gagamit din tayo dito ng breadcrumbs. Ito yung gawa sa tasty bread. Nilagay ko lang sa food processor. Gagamit din tayo dito ng fresh milk, ng Worcestershire sauce, ng onion powder, garlic powder, ito naman yung ground black pepper, at asin. Para naman dito sa ating mushroom gravy, gagamit tayo ng butter o ng mantikilya. Ito naman yung beef broth na pinaghalong tubig lang at yung beef cube, minicrowave ko lang. Ito naman yung harina o yung all-purpose flour. Ito naman yung button mushroom. At itong itlog, ingredient ito para dun sa burger patty na ilagay ko lang dito sa kabila. At ngayon naman, ito yung kumpletong lista ng mga ingredients kasama yung sukat ng bawat isa. Ang suggestion ko lang sa inyo, kung naka-cellphone kayo, kunin nyo lang yung screenshot nito. Para kapag nasa supermarket na kayo, nasa palengke, gamitin nyo lang yung screenshot na gabay habang namamalengke kayo. Kung handa na kayo, umpisa na natin to. Umpisa na natin. Pagsasamahin lang natin itong ating ground pork at itong ating ground beef. Gumagamit ako nitong dalawang ingredient na to nang sa ganun ay magsama yung sarap ng parehong baka at baboy dito sa ating gagawing burger patty. At kapag bahagya na natin itong naihalo, pwede na nating ilagay yung ibang mga ingredients pa. Ilalagay ko na dito yung tinatawag natin na Worcestershire sauce. Kung wala kayong available nito sa inyong location, pwede kayong gumamit dito ng kahit toyo lang. Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper o yung paminta. Ito naman yung onion powder. Ilalagay ko na rin yung ating garlic powder dito. At yung asin. Haluin lang natin ng mabuti lahat ng mga ingredients na nilagay natin dito. At maglalagay lang ako dito ng gatas. Ang gamit ko ay fresh milk. Naglalagay ako dito ng gatas para mabalanse yung lasa nitong ating burger patty. Haluin lang natin ito. At kapag nahalo na natin ito, pwede na nating ilagay dito yung ating mga binder. Dalawang ingredient na gamit natin as binder. Ito yung breadcrumb. At again itong breadcrumb na to, ito yung tasty bread lang. Ang gamit natin dito yung wheat bread actually, no? Nilagay ko lang sa food processor. Kaya nakita ninyo parang breadcrumbs na ngayon yung dating. Maliliit na. Pwede rin kayong gumamit dito ng store-bought na breadcrumbs. Yung tipong bibili nyo sa tindahan na breadcrumbs na. Pero kung wala kang available na breadcrumbs, mas matipid kung tasty bread lang. Tapos, tatadtadin lang natin ng maliliit. Siguraduhin lang natin na nahalo natin itong mabuti. At yung pangalawang ingredient natin na binder ay yung itlog. Isang perasong itlog lang ang gamit natin dito. Ikakrak lang natin at ilalagay natin sa gitna. Pagkatapos ay itutuloy lang natin yung paghalo. Pag sinabi nating binder, isa itong ingredient na nakakatulong para magsama-sama ng lahat ng mga ingredients sa isang mixture. Kung walang binder itong ginagawa natin, may tendency na maghiwalay-hiwalay itong giniling na nilagay natin. Kaya nakakatulong dito ng malaki yung nilagay nating breadcrumbs at yung itlog. Ayan, ready na tayo.
pwede na nating umpisahan yung pagmamolde ng ating burger patty. Pagdating sa mga ganitong bagay, talagang gusto ko yung uniform yung size, kaya gumagamit pa rin ako dito ng ice cream scoop. Nang sa ganun ay halos malapit yung laki ng bawat burger patty na gagawin natin. So irorolyo lang natin ito na parang bola at pagkatapos ay ipipress lang natin para maging patty. Naglagay lang ako ng parchment paper dito sa mesa. Dito natin i-arrange yung ating mga burger patties. Gagawin lang natin tong step na to dun pa sa ibang mga mixture natin. At itutuloy lang natin hanggang sa maubos ito. At ngayong ready na itong ating burger patty, ang susunod nating gagawin ay iluluto na natin ito. Ihanda na natin yung ating pan dahil ang gagawin natin ditong pagluto ay prito lang. At napakadali lang gawin nun. Mag-iinit lang tayo ng frying pan. At pagkatapos ay lalagyan lang natin ito ng mantika. Konting mantika lang ang kailangan natin dito. Pabayaan lang nating uminit itong mantika sandali. At pagkatapos, ilagay na natin dito isa-isa yung ating burger patties. Sa pagluto ng burger patty, 3 hanggang 4 na minuto lang yung kailangan natin sa bawat side. Para dun sa inyo na mahilig sa well done na burger, pwede rin natin itong lutuin ng more than 4 minutes. Kaso nga lang ang tendency dito matutuyuan yung loob dito, hindi na magiging moist. Ngayon naman, ibaliktad na natin ito. Dating gawi, pagkabaliktad nitong ating burger patty, itutuloy lang natin yung pagluto dito ng same time. 3 to 4 minutes din. At pagkatapos ay maghahanda na tayo ng isang malinis na plato. Dahil ang gagawin natin sa susunod ay ililipat na natin ito doon. Sa puntong ito, ready na yung burger patty natin. Ilalagay na natin sa plato. Pero alam nyo, hindi pa tayo dito nagtatapos. Dahil kailangan pa nating iluto yung mushroom gravy. Yan yung tawag sa sauce na nilalagay natin sa ibabaw ng ating burger steak. Ise-set aside muna natin ito. Ngayon naman, magpapainit lang tayo dito ng isang saucepan. At maglalagay tayo dito ng butter. Tutunawin muna natin yung butter. Ang una natin kasing kailangan gawin dito ay igisa muna natin yung ating button mushroom. So papabayaan lang nating matunaw itong ating butter at pagkatapos ay ilagay na natin kagad dito yung mushroom. Ang gamit ko dito yung button mushroom na nakabote lang. Pwede kayong gumamit dito ng delata. Ang importante lang dito ay tatanggalin natin yung tubig bago natin ito iluto. Igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos ay lalagyan lang natin ito ng asin. Haluin lang natin ito. At ililipat lang natin ito sa isang bowl. Isa-set aside muna natin. Pwede rin kayo maglagay dito ng ground black pepper kung gusto ninyo. Ngayon naman, lutuin na natin yung gravy. Ilalagay natin dito yung natira na mantikilya o yung butter. Tutunawin lang din natin ito. At kapag natunaw na yung butter, ilalagay na natin dito yung ating all-purpose flour o yung harina.
Kalahati lang muna ng harina yung ilalagay natin at hahaluin lang natin itong mabuti. Mapapansin niyo habang hinahalo natin ito ay lumalapot na yung texture ng butter at ng ating harina na mixture. At habang tumatagal, nagiging medyo brown na yung kulay nito. Ang gusto nating mangyari ay mamuo yung mixture kaya dadagdagan pa natin ng harina. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng mamuo yung mixture. Nakagaya nito. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng beef broth. Itong beef broth ay combination ng tubig at ng isang perasong beef cube. Nilagay ko lang ito sa microwave at ininit ko para matunaw yung beef cube. Hahaluin lang natin ito mabuti. At habang hinahalo natin, unti-unti nang lalapot itong ating gravy. Kapag nakuha na natin yung ating desired consistency o yung lapot na gusto natin, ibalik na natin dito yung ating ginisa na mushroom. Haluin lang natin ito. At ituloy lang natin ang pagluto ng mga 30 seconds hanggang 1 minuto pa. At pagkatapos, ihanda na natin yung ating plato. Lagyan na natin ng kanin at i-arrange na natin yung ating burger steak. Pagkatapos, itap na natin itong ating mushroom gravy. Ito na ang ating Jollibee-inspired burger steak with mushroom gravy. Tara, tikman na natin to. Tara, tikman na natin ito. Diba? Nakakatakam. Itsura pa lang. Pero tikman na natin para talagang malaman natin kung ano yung lasa. Kain tayo. Grabe. Tamang-tama at ang sarap. Ito yung lasa na gusto ko sa burger steak. Yung lasa ng ano pa lang no, yung burger o yung burger patty. Talagang punong-puno na ng lasa to eh. Yung combination ng baboy, yung giniling na baboy, pati yung giniling na baka, tamang-tama. Kasi alam nyo kung bakit. Yung lasa ng baka, talagang nalalasahan ko ngayon. Pagkatapos yung fats galing dun sa ground pork, talagang nakakatulong para lalong magpasarap saka mag-retain ng flavor dito sa patty. Pati rin yung ginamit nating seasoning talagang panalong-panalo. Talagang nagawa nila yung kanilang dapat gawin. Kagaya kunyari ng onion powder, ng garlic powder, kahit yung started yung ground black pepper. Ang ginagawa nila, yung onion powder, nalalasahan ko siya, pati yung garlic powder. Pagkatapos yung salt, nilalabas nito yung lasa sa meat. Kaya talaga nagiging meaty yung lasa nitong ating burger patty. Ngayon naman pagdating sa sauce. Itong sauce, napaka-creamy. Napaka-rich and creamy. Lalo na yung may mushroom pa. Nasa sa inyo na kung paano nyo ito kakainin. Kanin lang, okay na. Pwedeng i-sandwich at pwedeng papakin na lang, di ba? Kaya, all up to you guys. Walang problema dyan. Tabi muna natin. Bago ang lahat. At alam nyo naman, naubusin ko yan maya-maya. Nasa takaw mode. So, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagnood ng video na to.
Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Asahan nyo pa, mas exciting yung mga susunod nating video. Mas marami akong ituturo sa inyo at mas marami kayong makukuha ng bagong kaalaman. O paano? Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Pero bago ang lahat, sandali lang. Kung nagustuhan itong video na to, huwag niyo sanang kalimutang i-like ha, at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Magkita-kita tayo ulit. Maraming salamat.